President Sara Duterte! Mensahe ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At yan ay hatid sa atin ng kanyang minamahal na anak. Mga taga, nihingal ako. Sobrang excited ako para sa inyo kasi kahit na maliit itong lugar natin, pinasyalan tayo ng mabait nating Vice President Sara Duterte! Maraming salamat! Duterte! 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 Maraming salamat sa inyo. Lalaban tayo! Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Yorme Isko Moreno. Maraming salamat. Si Mayor po ang nagpahiram sa akin ng entablado, ng mikropono, ng ilaw, ng kuryente, ng sound system ngayong gabi na ito para makapagbigay ng mensahe para sa inyong lahat. Pangalawa, pagpapasalamat ko mula po sa akin para sa inyong lahat. Marami sa inyo ang hindi na naghapunan, hindi na nagluto, hindi na naglaba, galing pa trabaho, kanina pang hapon, mainit, nandito para makinig sa aming mga mensahe para sa bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tol, yung balon. Nasa anong distrito na ako? Sinong congressman nyo? Abante! Kumita! Unahin ko muna ang aking mga pagpapasalamat. Tol, yung balon, tol, nakakaharang. Darating tayo dyan. Yung balon, nakakaharang. Itatago ng kamera mo. Hindi ko nga maintindihan, ikwento niyo sa akin, bakit naging congressman si Abante? Bakit? Siya din bang may kasalanan? Ay, hindi.
Hindi. Okay. Kasi doon sa ibang distrito, endorso niya, pero dito hindi. Palaisipan sa akin, Walang umarang sa kamera. paano naging... Mamaya, tapusin ko muna pagpapasalamat ko. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po kay Pangulong Rodrigo Duterte. Duterte! 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 Taus-puso po Duterte! ang pagpapasalamat niya sa inyong pagmamahal, sa inyong patuloy na pagsuporta, at sa inyong pag-celebrate nung birthday niya noong nakaraang March 2028. Maraming salamat, mga kababayan. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin at sa aking mga kasamahan at sa tanggapan ng pangalawang Pangulo sa patuloy ninyo na pagtitiwala at suporta sa akin. Maraming salamat po. Duterte! 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 Maraming salamat sa inyo. Duterte! Duterte! Yorme, pahingi ako sombrero. Kalbo ako eh. Autograph ka please. Boboto kita. May palaban si Yorme, oh. Bigyan mo yung sombrero, Yorme. Ayan. Oh! Binasa talaga ni Inday. Ito si Inday. Oh. Ayan. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, Lord! Oh, thank you. Cancel order. Cancelahin ang order ngayon. Alam nyo, madami sa ating mga problema sa lipunan ay dahil sa ugali nating mga Pilipino sa pagpili. Mga kababayan, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam nyo, madami sa ating mga problema sa lipunan ay dahil sa ugali nating mga Pilipino sa pagpili ng ating mga leader. Unang-una, ang pagkakamali natin ay kung sino yung nakakaaliw sa atin, sino yung maganda sa paningin, sino yung sumasayaw, kumakanta, yun yung naaalala natin pag upo natin doon sa polling precinct. Hindi na natin tinatanong ang kandidato. Noong tumakbo ka, noong umupo ka, at tumatakbo ka ulit, binigay mo ba ang pangako mo na sinabi mong gagawin mo para sa bayan? Hindi na natin iniisip ano ba ang pangako na ibinigay. Tulad ng 20 pesos per kilo na bigas. Na pangako, nakalimutan ng 3 taon ang pangako, hindi binigay. Ngayon may darating na halalan ay naging pangako na naman.
Yan ang una nating pagkakamali sa pagpili natin sa leader. Kung sino lang yung sikat na aalala ko, na aliw ako, boboto ko na. Pangalawa, ang pagkakamali natin sa pagpili natin ng mga leader. Kung sino yung galing sa politika, malaking pamilya sa politika, ay automatic na ibinibigay natin ang boto natin. Hindi dahil Duterte yan, ay automatic na ibigay natin ang boto. Dapat tinitingnan din natin, ano ba ang kapasidad at abilidad ng tao na ito? Ano ba ang kaya niyang gawin para sa bayan? Pangatlong pagkakamali nating mga Pilipino kapag tayo ay pumipili ng leader natin. Ibinibenta natin ang boto natin. Kung sino yung nakakapagbigay ng pera, ayon ang binoboto natin. Ma'am? Alam nyo, sa pag-iikot ko, tinatanong ko ang mga iba't ibang lugar. Kasi yun yung realidad natin eh. Diba? Magkano bilihan dito? 2,000, 3,000, 1,500, 1,000. Ilang eleksyon na tayo, naka 2,000, nakatanggap ng 1,000, nakatanggap ng 500, nakatanggap ng AX, nakatanggap ng tupad, nakatanggap ng akap. Pero bakit naghihirap pa rin ang ating mga pamilya at ang ating bansa? Bakit pa ulit-ulit pa rin ang kahirapan? Dahil binenta natin ang boto natin. Alam nyo, kami sa syudad ng Davao, hindi kami naglalagay, hindi kami nagbabudget ang pera pambili ng boto. Dahil nawawala yung respeto ng tao sa isa't isa. Yung leader, wala na siyang respeto sa kanyang kasamahan. Yung tao, wala nang respeto sa leader. Kasi naging transaksyon. Palitan ng pera. Mamahalin kita, bayaran mo ako. Walang bayad, walang pagmamahal. Masakit sa akin na naririnig na ganyan yung nangyayari sa karamihan at iba't ibang lugar sa ating bansa. Kaya marami ang nagtatanong sa akin, Inday Sara, ano bang matutulong namin sa iyo? Wala na po kayong matutulong sa akin. Tinulungan niyo na ako. Ginawa niyo na akong vice presidente ng ating bansa. Nagpapasalamat ako doon sa tulong at suporta ninyo. Ang magagawa ninyo at nating lahat, dahil ngayong eleksyon na ito ay hindi ako kandidato, botante din ako. Kaya meron akong mga paalala, ay baguhin natin ang ugali natin sa pagpili ng ating mga leader. Tandaan nyo yan, pagdala, pagpasok ninyo doon sa kung saan kayo boboto na paaralan. Hindi dahil naaaliw, hindi dahil politika na pamilya yan, at hindi dahil nakatanggap ako. Tanggapin nyo, bakit hindi? Pera naman ng gobyerno yan. Wala namang politiko na magbibigay ng sarili niyang pera. Pera ng gobyerno yan. Tanggapin nyo, pero pag-isipan nyo kung sino ang pipiliin nyo na leader. Anong distrito nga ba tayo? Sino nga ba congressman natin? Ano? Sino nga ba ang congressman natin? Nasa tamang distrito ako. Katulad din yan dito sa syudad ng Maynila. Kung pumili na kayo ng mayor, Yorme Isko Moreno ang mayor ko, iboto nyo na lahat ng kasama niya derecho. Hindi pwede nakukuha kayo ng
mayor dito, kandidato sa kabila, vice mayor, isang konsehal, dalawa dito, dalawa doon. Dahil magkakagulo lang ang syudad ninyo. Hindi makakagalaw ang mayor ninyo, hindi makakagalaw ang vice mayor ninyo dahil magbabangayan yan sila sa politika. Kaya diretsuhin na natin ang lahat ng mga kandidato ni Mayor Isko Moreno Dumagoso. Anong distrito nga ba tayo? Sino nga ba yung congressman dito? Alam nyo, kagabi, nandun ako sa kabilang distrito. Hindi ko alam anong number ng distrito na yon. Yung Chihuahua ba yun? Sino, ano yun? Ha? Chihuahua? Chihuahua? Kawawa? Kawawa siya kagabi. Hindi siya makasagot. Yan, kasi siya kandidato, ako hindi kandidato, hindi siya makabanat sa akin. Wala siyang mabanat sa akin. Sigurado, ay, nako, tandaan nyo, pagkatapos ng eleksyon na ito, magpapatawag na naman yan dyan sila sa House of Representatives. Kaya meron pa silang isang kalahating buwan, di ba? Oh. Patawag na naman kami, papakulong na naman kami, papaiyakin na naman yung mga kasamahan ko. Sigurado na ako. Di ba? Hindi ko na alam kung ano ba talaga ang plano ng administrasyon na ito para sa bayan. Dahil wala naman tayong nakikitang pagbabago. Ang lagi lang nilang ginagawa, hinahabol si Inday Sara. No? Gusto nila burahin si Inday Sara. Sinubukan nila, nag-investigate sila sa loob ng House of Representatives. Walang nangyari. Natigil lang nang hindi mo alam bakit natigil. Tapos sasabihin nila, hindi makasagot. Pumupunta kami. Kayo ang tumigil, tawag niyo ulit kami. Magpahiring kayo ulit. In-impeach nila si Inday Sara. Nandyan pa rin si Inday Sara. Sabi nila, nakawin na lang natin ang tatay ni Inday Sara. Kidnapin na lang natin. Pero nandito pa rin si Inday Sara. Kaya antay kayo. Marami pa yang darating. Ano nga ba distrito natin? Sino nga bang congressman dito? Kagabi, doon sa distrito ni Kawawa. Diba? Ano? Chihuahua? Oh, yun. Chihuahua. Nagmumura ako. Bakit? Kasi, minura niya ako nang hindi niya ako kilala. At hindi man lang kahit isang beses kami nagkita sa buong buhay namin. Kaya minumura ko siya. Dito sa inyong, ano nga bang distrito? Ano? Sino nga bang ano natin? Congressman natin? Yung ano, yung distrito ninyo ay nagdadasal ang inyong congressman. Kaya hindi po ako magmumura dito ngayon. Gagamitan ko po kayo ng pagdarasal. Unahin na po natin, seryoso ito, mamaya na yung ano. Unahin na po natin ang pagdarasal para sa kaluluwa ni Pope Francis. Dahil namatay po ang ating Pope at kailangan natin na magdasal. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we pray for the eternal repose of the soul of our beloved
Pope Francis. May you grant him eternal rest beside you, O Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Di po ako magmumura. Dadasal po ako ngayong gabi. Alam nyo, dito sa atin sa Pilipinas, kapag nilabas mo ang dila mo, sa ibang kultura, ano yan, pagpapakita ng malakas ka, matapang ka. Pero dito sa atin, pag nilabas mo ang dila mo, ano ibig sabihin yan? Manyakol! Manyakol! Ha? Manyakol! Ay, nako, mga bata, anong tawag yan? Walang respeto. Anong tawag yan sa inyo? Belat, di ba? Yan. Dila yan sa... Dila. Di ba? Bakit? Ang mga bata ang gumagawa niyan eh. Bakit ginagawa yan ng bata? Di ba yung pang-aasar? At ano pa? Parang sinasabi ng bata, Be, Parang ganun. Be, sa'yo, nasa akin lahat, ikaw wala. Be, panalo ako, ikaw wala. Ganyan, sa kultura nating mga Pilipino. Nasaan na ang aking props? Kagabi may apple ako, ngayong gabi. Nasaan na? Jo, labas mo ang props ko. Ay, anong distrito tayo? Sinong congressman natin? Tama. Nasa tamang distrito ako, Joey. District 6, Syudad ng Maynila, Congressman Joey Uy. Tama ko, no? Anong sinasabi niya sa inyo? Be! Naisahan ko kayo. Ako meron. Kayo wala. Ay, ano nga ba distrito ito? Sino nga ba congressman natin? Anong tawag sa ganitong tao, mga anak? Walang? Oh. Klaro yan ha? At kanino siya walang respeto? Sa mga tao! Sa inyo. Durog siya. Sa inyo siya walang respeto. Hindi. Ako nakaupo. Kayo nagugutom. Ay! Ano nga bang distrito ito? Sino ang congressman natin? Klarong-klaro na yan ha. Oy! 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 Congressman, wag na wag mo ilalabas yung dila mo. Pakita mo ngipin mo. Yan. Tignan nyo? Nakasmile. May respeto sa tao. Smile. Nakaganti rin si Inday. Balita ko, mabait daw yung kandidato ninyo dito. Papakita ng ngipin, nagsasmile. Ano nga ba distrito natin? Sino nga ba congressman natin? Okay. Nasa 6th district ako ng Syudad ng Maynila. Ang congressman dito ay si Joey Uy. Tama? Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran.